pala si Jana G. Aguimondroldan at isa po ako sa miyembro ng ika-9 na pangkat. Ang tatalakayin po namin ngayon ay patungkol sa next slide sa kasaysayan at batayan ng nobela sa Pilipinas, no? Kanina napag-alaman na natin ang introduksyon sa nobela. Ngayon alamin naman natin kung saan nagmula o ang kasaysayan, paano nagsimula ang nobela sa Pilipinas at ano ang naging batayan ng nobela sa Pilipinas. Next slide, Sam. Ang kasamahan ko po ay sina Mary Joy Saigat, Salha Tambuco at Roxanne Tinampay. Ngayon, alamin natin ang nobela. Alam natin, no, na ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan na karaniwang itong tumatalakay sa tauhan, pangyayari at lugar na pawangkat isip lamang. No, ang nobela ay naiiba sa maikling kwento sapagkat ang maikling kwento ay sinasabi nga kanila ng mga naunang tagapagbahagi na mababasa lamang ito sa iisang upuan. Gayong ang nobela ay ito ay isang mahabang katha na nahati sa mga kabanata. Next slide. Ito ay isang akdang pampanitikan na karaniwang nagtataglay ng mga paksang tulad ng pag-ibig, kahirapan, tagumpay, kadakilaan, pang-aapi, pagtitiis at marami pang iba. No? Karaniwan sa mga pinapaksa na nobela na ating mababasa ay tungkol sa kahirapan, tungkol sa pang-aapi, pagtitiis. Ngunit ang nobela rin ay tumatalakay rin sa mga sa pag-ibig, sa kahirapan at tagumpay. Next slide, sir. Ngayon alamin natin, no, ang isa sa mga layunin ng ating talakayan ngayon ay kung malaman kung paano nga ba nagsimula ang nobela sa Pilipinas. Next slide, sir. Unang-una nagsimula ang nobela sa panahon ng Kastila. Ang kasaysayan ng nobela sa Pilipinas ay nagsimula raw noong panahon ng Kastila na may paksain tungkol sa relihiyon, kabutihang asal, nasyonalismo at pagbabago. Mamaya ay mabibigyan kayo namin ng halimbawa tungkol sa nobela na nagtataglay ng paksa tungkol sa relihiyon, kabutihang asal, nasyonalismo at pagbabago. Next slide, son. Ang Komisyon Permanente de Censura ang sumusuri ng mga akdang pampanitikan na nailathala upang siguraduhin na walang anumang paglaban sa pamahalaang Kastila. Ibig sabihin na noong panahon ng Kastila ay may isang pangkat. Ang isang pangkat na ito ay tinatawag na Komisyon Permanente de Censura. Ito sila ng mga tao na kung saan sinusuri nila ang akda ng mga Pilipino at binabasa nila ito. Hindi nila ito ipinapalabas kapag ang akda ay patungkol sa kanila o lumalaban o may pag-aalkas sa kanilang grupo. Ngayon, sabi ko nga kanina, no, mayroong mga uri ng nobela sa panahon ng Kastila. Unang-una na rito ay ang nobelang pangrelihiyon. Nagbibigay diin sa kabutihang asal. Kapag sinasabi nating nobelang pagrelihiyon, ito ay nagtuturo ng kabutihang asal. Isa na ritong halimbawa ay ang doktrina Kristiyana ni Padre Juan de Plasencia na naglalaman ito ng mga pangunahing teksto sa Biblia. Nakapaloob dito ang panalangin ng Panginoon at marami pang iba. Next slide. Ang larawang ito ay ang doktrina Kristiyana na kung saan isang maagang aklat, no, isa sa mga
isa sa mga bahagi ng kasaysayan ng nobela, ang nobelang pangreliyon na ang halimbawa nito ay Doktrina Kristiyana, ang isa sa maagang aklat na kung saan naglalaman ng mga dasal ng Ama namin, ang Abang Ginoong Maria, aral ng 10 utos. Ngayon dumako tayo sa isang uri ng nobela sa panahon ng Kastila, ang nobelang mapaghimagsik. Ang nobelang mapaghimagsik ay nagbibigay diin sa kalayaan, reforma, pagbabago at diwang nasyonalismo. Ibig sabihin, sa salitang mapaghimagsik, may paghihimagsik o may paglaban, may kalayaan, may reforma o pagbabago. Halimbawa na lang rito, ang Il Filibusterismo na akda ni Dr. Jose Rizal. Ang Il Filibusterismo dito nagpapakita ng kalagayan ng Pilipinas sa panahon ng Kastila. Ang nobelang ito ay nagtatalakay sa mga problema ng mga Pilipino noong nakaraan tulad ng pang-aabuso at diskriminasyon sa kamay ng Kastila. Nais ipakita ni Dr. Jose Rizal sa kanyang nobela na ang matinding sakit sa lipunan at bakit nangangailangan daw ng pagbabago ang bansa. Pinapakita nito ang pagkamasarili ng tao sa lipunan, lalong-lalo na ang mga Kastila. No? Ang mga ginawa nila sa Pilipinas ay para sa kanilang sariling kapakinabang. Hindi nila daw inisip noon ang mga tao o ang mga Indio na naninirahan sa Pilipinas. Mahabang panahon nang lumipas, magmula noong sakupin ng Kastila ang Pilipinas, ngunit nananatili pa rin daw ang isa sa mga naiambag ng Kastila ay ang katiwalian na nakikita pa rin natin ngayon, no? Sunod naman na uri ng nobela ay ang next slide. Yan ang mga halimbawa ng Il Filibusterismo at ang kay Graciano Lopez Haina. Ngayon, dumako naman tayo sa nobelang Didactito. Ang nobelang Didactito ay nangangaral o nagtuturo ng mga kabutiang loob at kagandahang asal. Kanina, natalakay natin ang nobelang Relihiyon na kung saan nagtuturo ng kabutiang asal. Ang nobelang Mapaghimagsik at ngayon ay ang nobelang Didactito. Kapag sinasabi natin nobelang Didactito, ito ay nangangaral. Isang halimbawa na rito ay ang nobelang Orban at Pilisa na kung saan isinulat ni Modesto Castro. Si Modesto Castro ang tinaguriang ama ng klasikong tuluyan sa Tagalog. No, ang Orban at Pilisa, naglalaman ito ng magagandang asal ng pagpapalitan ng mga sulat ni Orban at Pilisa na kung saan ang sulat na iyon ay naglalaman ng mga paalala ni Orban kay Pilisa at gayon din ang paalala ni Pilisa kay Orban. Ngayon, dumako naman tayo. Mga nobela sa panahon ng Kastila. Kanina natalakay natin ang uri ng nobela. Ngayon ay mga nobela sa panahon ng Kastila o mga sikat na nobela sa panahon ng Kastila. Unang-una na rito ay ang dalawang sikat na nobela ni Dr. Jose Rizal, ang No Limitangere at Il Filibusterismo, na kung saan ang nobelang ito ay pumapagsa sa himagsikan. Ang kalagayan ng nobelang Pilipino noong mga Kastila ay hindi nakaalwan dahil sa ilan lamang ang nakapagtapos ng pag-aaral at may kayang magsulat at makapaglimbag ng kanilang akda. Ngayon, ang sunod naman ay ang Barlaan at Josaphat.
na isinalin ni Padre Antonio de Borja sa Tagalog. Ito ay tungkol sa relihiyon na kung saan si Josaphat ay isang anak ng hari na bata pa lang siya ay inilayo siya nito sa Kristyanismo na kung si Bailaan ay isang pare. Habang lumalaki si Josaphat ay namulat siya na mayroong Katoliko at si Bailaan ay isang pare kaya nagpabinyag si Josaphat kay Bailaan. Ang Bailaan at Josaphat ay ang nobelang ito ay pumapaksa tungkol sa relihiyon. Sumunod naman ay ang Ninay. Ang Ninay ay isinulat ni Padre Patino at kaunaang nobelang Tagalog, isang nobelang nagsasaad tungkol sa diwang makabansa. Ang Ninay ay isang itinuturing na kauna-unahang Filipino at Tagalog na nobela. Inilalarawan nito ang kayamanan ng kapaligiran at kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakabit-kabit ng naratibo at mga paglalarawan ng mga tanawin ng bansa at ritual. Ngayon dumako tayo sa sikat na mga nobilista sa panahon ng Kastila. Unang-una na rito ang may akda ng Nolimetangeri at El Filibusterismo na si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado A. Alonzo Rialona. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na si Dr. Jose Rizal ay isang mahusay na manunulat ng nobela. Sumunod naman ay si Padre Modesto de Castro. Siya ang itinuturing na pangunahing manunulat noong ika-19 na taon. Tubong Bianan, Laguna, kinilala siya dahil sa kanyang angking kakayahan sa pagsulat ng mga sermong pampolitika na kanyang binibikas at nang tumagal ay sinulat na para malathala. Kilalang akda ni Padre de Castro kanina ay ang Orban at Pilisa. Ngayon dumako tayo kay Padre Modesto de Castro. Ngayon dumako tayo kay Padre Antonio de Borja. Sabi ko nga kanina, si Padre Antonio de Borja siya ang may akda ng si Fray de Borja ay sinilang sa Valencia, Espanya noong 1944, naging misyonero at ipinadala sa Pilipinas. Iba't ibang mataas at tunggulan na hinawakan niya bago naging prokurador ng mga Jesuita. Ngayon dumako tayo kay Pedro Alejandro Paterno. Si Pedro Alejandro Paterno, siya isang Pilipinong propagandista sa Espanya. Ang pinakatanyag na nobelang isinulat niya ay ang Nenay. Sumunod naman ay si Graciano Lopez Haina. Si Graciano Lopez Haina, isang Pilipinong manunulat, revolusyonaryo at pambansang bayani mula sa lalawigan ng Iloilo na nakilala sa kanyang pahayagang La Solidaridad. Nakilala siya sa kanyang akdang Free Butod. Alam kong hindi na lingid sa inyong kaalaman ang Free Butod sapagkat ang Free Butod ay ito ay hindi tumapak sa ang akdang Free Butod sa hindi makataong trato ng mga praile, sa kanilang nasasakupan. Ginagamit nila ang relihiyon at pananampalataya upang magmalabis sa mga batang bae at nasasakupan. Prailing malaki ang tiyan, Free Butod, prailing malaki ang tiyan dahil nagpapakasasa sila sa yaman na hindi naman sa kanila. Next slide, sir. Ngayon, alamin natin ang kahalagaan ng nobela sa Pilipinas sa panahon ng Kastila. Ang nobela ni Dr. Rizal na Nolimetangeri at El Filibusterismo, sinasabi na mahalaga ito sa atin bilang mga Pilipino sapagkat dito ay makikita natin ang mga nangyari noon sa panahon ng mga Kastila. Dito makikita natin ang tunay na pamamalakad ng mga praile sa mga lungsod ng Pilipinas. Ipinapakita rito ang mga uri ng paksa. Mayroon ng isang nobela tulad kanina ng sinabi ko na relihiyon,
panghihimagsik at kabuyang asal. Mamalaki natin ang ating kultura at mas pinapahalagan pa natin ito, no? Sa pamamagitan ng nobela, dito nakikita natin ang mga kultura na mayroon tayo. Mas napapahalagahan pa natin at mas na may preserbasyon at mas magibigyan pa natin ng pagmamahal at upang maibahagi natin sa iba. Sunod naman ay nalalaman natin ang katayuan ng mga pangyayari noong unang panahon, no? Kahit sa modernong panahon na tayo ngayon, dahil sa nobela, makikita pa rin natin, malalaman pa rin natin yung mga nangyayari noon. Dahil ngayon, karaniwang ginagamit na ng mga tao ngayon ay ang mga kanilang mga social media, na kung saan ang iba ay nagbabasa na ng Wattpad at nakalimutan na yung mga pantikan natin. At sa pamamagitan ng nobela, dito may papakita natin ang pagmamahal natin at malalaman natin yung mga nangyari noong unang panahon. Sumunod naman ay nakakakuha rin tayo ng aral na magagamit natin sa pag-aaral at sa araw-araw na buhay, no? Sa bawat akda na ating binabasa, maging maigling kwento man ito, maging tula man ito, o maging nobela, ay marami tayong aral na makukuha. Next slide. Ngayon, dumako tayo. Kanina natalakay na natin ang nobela sa panahon ng Kastila. Natalakay na natin doon ang mga uri, ang mga sikat na nobela at ang mga sikat na manunulat. Ngayon, dumako tayo sa mga nobela sa panahon ng Amerikano. Sinasabi daw na sa panahon daw Sinasabi raw noon daw sa panahon ng Amerikano ay hindi raw naging palasak ang pagsulat ng nobela. Sa mga sanaysay at talumpati ang naging bihikulo na pamamahayag para magsilbing propagandang pampaalab sa damdamin at kaisipan ng mga mamamayang Pilipino. Ibig sabihin na sinasabi na sa panahon daw ng Amerikano, hindi raw nagkapuwang sa pagsulat ng nobela. Sinasabi raw na ang mga ginagawa roong pampanitikan ay ang sanaysay, talumpati, at sa paghahatid ng kanilang mga saloobin at bilang propagandang pampaalab sa damdamin at kaisipan na pamamayang Pilipino. Dito raw, ito ay isang rason upang magkaroon ng kaisipan sa pagtuligsa sa mga di kanais-nais na pamamalakan ng mga bagong pinunong Amerikano. Next slide. Makasusulat sila ng tungkol sa kahit ano, lalong-lalo na hindi gaanong naging mahalaga sa mga manunulat ng Pilipino kung hindi pa rin sila ganap na malayang makasulat na nais nilang isulat. Para sa mga manunulat ng Pilipino, ang pinakamahalagang naganap ay nakakawala sila sa galamay na kaisa-isang paksang maaari lang talakayin sa panahon ng Kastila, at ito ay ang pagpupurit pagbibigay karangalan sa kanilang relihiyong Kristyanismo. Kasi noon, sa panahon ng Kastila, ay hindi pinapayagan ng mga Pilipino na sumulat ng nobela na patungkol sa relihiyong Kristyanismo. Ngunit kabaliktaran ito sa panahon ng Amerikano. Dahil sa panahon ng Amerikano, nabibigyan ng kalayaan ang mga Pilipino na gumawa ng nobela patungkol sa Kristyanismo. Ngunit meron din mga limitasyon, lalong-lalo na pwede silang magsulat ng nobela patungkol sa Kristyanismo, ngunit hindi sila pwedeng magsulat ng nobela patungkol sa Amerikano, patungkol sa pamamalakan ng mga Amerikano. Next slide. Magsulat sila ng tungkol sa kahit ano, lalong-lalo tungkol sa pang-abuso at pananampalasa ng kanilang mga dating Panginoon, ang mga silan.
Amerikano. Ibig sabihin, sa panahon ng Amerikano, dito na nagsimula. Kahit pa man hindi naging palasak ang pagsulat ng nobela, ay sa pamamagitan ng tula, sa pamamagitan ng salaysay, ay di pa sila makakasulat. Ang paksa na ang gagamitin nilang paksa rito ay ang patungkol sa kanilang mga karanasan sa panahon ng Kastila. Nahati sa tatlong panahon ang kasaysayan ng nobela sa panahon ng Amerikano. Una na rito ay ang panahon ng aklatan. Naging maunlad ang nobela na tumatalakay sa paksain tungkol sa pag-ibig, paghihimagsik, buhay na lalawigan at karanasan. Nilathala sa pahayagan ang nobela sa kabanata. Si Lupica Santos, ang ama ng Balarilang Tagalog, ang nagsimula ng ganitong paglalathala. Ilang halimbawa sa mga pahayagan ay ang kapatid ng bayan, muling pagsilang ang kaliwanagan. Narito naman ang halimbawa ng mga nobelang nailathala ng pahayagan. Unang-una rito ay ang Salawahang Pag-ibig ni Lupica Santos. Ang kauna-unahang nobelang patuluyang nasusulat sa wikang Tagalog. Sa pamamagitan ng dialogong Ang Kaliwanagan, beserye o kabakabanata o dugtungan, ito natunghayan at nabasa ng taong bayan. Ang Salawahang Pag-ibig ni Lupica Santos, pag sinasabi natin salawahan, ibig sabihin may parang sa English pa, nag-share sila sa isang babae. Ang Salawahang Pag-ibig ay patungkol sa pag-ibig, pagtataksil, karangyaan at komunidad. Ang buod ng nobelang Salawahang Pag-ibig ni Lupica Santos, ito ay tungkol kay Teofilo. Si Teofilo ay isang clerk na nagtatrabaho kay Don Pedro. Si Don Pedro ay isang mayaman. Siya ang amo ni Teofilo at may asawa si Don Teofilo na si Rosario. Si Rosario ay humanga si Rosario kay Teofilo, gayon na rin si Teofilo humanga kay Rosario. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon at nang malaman ito ng kapatid ni Rosario, hinamon niya si Teofilo ng digmaan at sumali si Don Pedro, binaril ni Don Pedro si Teofilo at nang mamatay si Teofilo ay pinuntahan ito ni Rosario at inamin ang kanyang pag-ibig at binaril siya ni Don Pedro. Next slide. Pangalawang pahayagan ay pangalawang nobela na nailathala sa pahayagan ay Unang Bulaklak ni Valeriano Hernandez. Kanya na inilathala sa Ang Kaliwanagan. Si Valeriano Hernandez na ang tinaguriang ama ng nobelang Tagalog. Ngayon, sumunod naman ay ang mga nobelang Nena at Neneng na naitalakay na ng natalakay na ng unang tagapagtalakay, Mag-inang Mahirap ni Valeriano Hernandez Peña, Sampagitang Walang Bango na bahagi na kanina ng unang mga tagapagtalakay. Sa panahon ng ilaw at panitig, kanina Aklatang Bayan, ngayon sa panahon ng ilaw at panitig. Hindi naging umaunlad ang nobela at nahalina ang mga nobelista na sumulat ng tula at maikling kwento. Halimbawa ng nobela sa panahon na ito ay ang Mutyang Itinapon si Rosalia Aguinaldo, Magmamani ni Teofilo Sangco, na kung saan sinabi ko kanina, hindi naging palasak ang paggawa ng nobela sa panahon ng Amerikano. Noong panahon ng malasariling pamahalaan, isa itong bahagi ng Amerikano. Bumaba ang uri ng nobela dahil sa pagkahilig ng mga tao sa mga tula, maikling kwento at pagbabago ng panahon. Dahil sa globalisasyon, dahil sa pagbabago ng panahon, ay unti-unting nagkaroon ng gumawa ng ibang uri ng panitikan ang mga tao.
tao sa panahon ng malasariling pamahalaan. Sa panahon ng Amerikano ay tinawag na panahong ginto ng nobelang Tagalog sapagkat dito pinasok ng mga Pilipino ang iba't ibang larangan ng panitikan tulad ng tula, talumpati, sanasay, kwento at nobela. Sinasabi raw na kahit hindi raw naging palasak ang nobela sa panahon ng Amerikano, ngunit naging daan naman ang nobela sa paggawa ng tula, talumpati, sanaysay, may kwento at marami pang iba. Sige sir, next. Mga sikat na manunulat sa panahon ng Amerikano. Una na rito ay si Lucas Santos. Si Lucas Santos, siya ang ama ng Balarila at ang may akda ng Ang Banaag at Sikat na itinaguri ang isa sa kanyang obra maestra. Sunod ay si Faustino Aguilar. Siya ang nagsulat ng Pinaglahuan na naglalarawan ng masamang kalagayan ng paggawa, ang labanan ng mga mayaman at mahirap. Next. Si Valeriano Hernandez Peña, kilala siya bilang Tandang Anong. Ilan sa kanyang mga nobela ay ang Mag-inang Mahirap. Sunod ay si Inigo Ed Regalado, kanilang pinakamagaling na nobelista ng kanyang kapanahunan. Ilan sa mga kanyang nobela ay ang Madaling Araw, Kung Magmahalang Dalaga at marami pang iba. Ngayon, dumako naman tayo sa panahon ng ilaw at panitik. Na itatalakay sa atin ni Binibining Mary Joy Saigan. Ngayon, dadako naman tayo sa ilaw at panitik, no? Tinalakay na ni Binibining Jana Joy ang panahon ng nobela sa Kastila at sa Amerikano. Ngayon, sa panahon ng ilaw at panitik naman. Larawan ng panahon. Ang panahon ng ilaw at panitik ay nagsimula sa paglitaw ng magasin na liwayway noong 1922. Itong panahon ng ilaw at panitik, ito ay kilala muna sa tawag na Puto News noong mga unang taon ito. Maliwanag na mababakas natin sa mga pangyayari na ang paglitaw ng magasing liwayway ay nakapagdulot ng di gaano pampasigla sa panitikan. Kagaya nga ng sabi ni Binibining Jana Joy na hindi gaano musbong ang mga nobela noong panahon ng ilaw at panitik. Hanggang sa mga sumusunod na panahon ay patuloy itong nanatili sa sirkulasyon habang ang ibang nauna ay kasabay nito ay naglahong parang bula. Excuse me sa guys, kay kasama kayo. Ang ilaw at panitik ay nagwakas sa taong 1934 sa pagkakatatag ng panitikan, isang kapisan ng itinuturing na siyang sakdalista at aristokrada ng panulatang Pilipino. Ang katangian ngayon, dadako naman tayo sa katangian ng pampanitikan. Ang panahon ng ilaw at panitik, 1922 to 1934, ay tinatawag sa panahon ng pagpapalaganap o popularisasyon. Sa panahon ito, no, ay patuloy pa ring kinawiwilihan ng mga mambabasa ang mga kwentong natutungkol sa pag-ibig, lalo na ang mga tapat at dakilang pag-ibig. Namamayani pa rin ang romantisismo bagamat masasabing may mga manunulat na nagkakaroon ng pag-iisip at lakas ng loob na kabakahin ito at gumawa sila ng mga hakbang upang maiangat ang pamantayan at pataasin ang kilatis ng mga nagsulat ng panahong iyon. Next slide ko, Ron. Ang maikling katha. Nagkaroon ng pagbabago dahil sa parulang ginto ni Gludualdo del Mundo. Sa pamamagitan ng parulang ginto, nagsimula si Gludualdo del Mundo sa pamimili sa palagay niya ay pinakamagaling na katha ng mga buwan at taon. Si Alejandro G. Abadilla ang katuwang ni Gludualdo del Mundo sa kanyang misyong iangat ang antas na maikling katha sa pamamagitan ng talaang bughaw. Sa maikling katha sa pamamagitan ng parulang ginto, nagsimula si Gludualdo del Mundo noong taong
1,927 sa pamimili ng palagay niya ay pinakamagaling na kata ang mga buwan at taon. Ang pamimiling ito ni Delmundo ay nagawa niya hanggang sa taong 1,935. Dahil sa siyam na taon, ito ay matyagang pagala ni Delmundo na inakala niya ang pinakamahusay na maikling katha. Masasabing tumaas ang kilatis ng maikling katha. Nagkaroon din ng inspirasyon ang mga manunulat nito at naging masigla sila. Nagkaroon din sila ng matibay na dahilan upang paghusayan ang pamamaraan ng kanilang pagsulat at palawakin ang tema na di naman pawang sa pag-ibig. Kagaya nga nasabi ni Binibining Roldan kanina na hindi masyado umusbong yung nobela sa panahon ng ilaw at panitik, kaya hindi pawang makatotohanan niya. Nagkaroon din ng katuwang si Bernardo del Mundo sa kanyang misyong iangat ang antas na maikling katha na si Alejandro G. Abadilla ay lumitaw sa larangan sa pamagitan ng kanyang talaang buhaw noong 1932. Ito'y sumasagisag na buwaran at taunang pamimili ng itinuturing na pinakamahusay na tula at katha. Next, Koro. Sa panahon ng ilaw at panitik, mayroon ding tula. Ang paglabas ng liwayway noong taong 1922. Ang siyang higit sa lahat ay nagpasigla sa mga sangay ng panitikang Pilipino, lalo na sa tula. Isa na sa pinakamagaling pangyayaring naganap sa tulang Pilipino ay ang pagdaraos noong 1924 sa bulwagan ng Instituto de Mujeres ng unang balagtasan. Ang Instituto de Mujeres ay kinuha siya sa pangalan ni sa unang pangalan ni na balagtasan na word. Gets nyo, guys? Ang Filipino ay ang pagdaraos noong 1924 ng bulwagan ng Instituto de Mujeres na unang balagtasan sa salitang pangalan na kinuha ni Francisco Balagtas. Nagtagisa ng talino sa pagbigkas at pangatwiran ni Jose Corazon Dizos at Florentino Colantes. Tumayo namang lakandiwa si Lupica Santos sa panahon ng ilaw at panitik sa tula. At si Sofia Enriquez naman ay Kampupot. Siguro itong Kampupot ay Lakambini ito. Next, Rox. Mga makata sa panahon ng ilaw at panitik ng tula. Si Amado, pasensyahan nyo na yung PPP ha. Amado V. Hernandez. Kilalang makata ng mga manggagawa. Alam naman natin na si Hernandez ay kilalang makata ng manggagawa. Kilala siyang makata ng manggagawa sa panahon ng ilaw at panitik dahil ang mga tula niya ay nalalantad na tinatawag na kamalayang panlipunan. Tinatalakay rin niya ang kanyang mga tula, ang iba't ibang bahagi ng buhay. Tumatalakay din siya ng buhay, tao at even makina, bayari at gagamba. Buhay ng gagamba, langgam, at mga aso. Sa panahong iyon ay tinatalakay niya lahat-lahat ng mga makikita niya sa kanyang paligid. Sunod naman ay si Julian Cruz Balmaceda. Itinuring na isang haligi ng panitikang Filipino dahil sa kanyang mga isinulat. Si Julian Cruz Balmaceda, isa rin siyang makata, mandudula, kwentista, mangangatha, dalugwika at naging patnugot ng suriang wikang pambansa. Bilang mandudula ng sinulat niya, ang mga sumusunod na dula ay Bunganga ng Pantig, Ang Bagong Kusinero, Ang
Puwaltang Abaka at musikang Tugpi-Tugpi at Ang Puso ni Anita. Parox. Sa mga nobela naman, ang isunulat ni Julian Cruz Balmaceda ay tahanang walang ilaw at himagsikan ng mga puso. Bilang isang makata ay nakapagtipon siya ng mga nasulat niyang tula at tinawag niya itong pangarap lamang. Ang iba pa niyang nasulat na tula ay ang mga una ay ang Bayani ni Plaridel, Anak ni Iba, Bukas, Marilay Naguro, Ikaw, Watawat, Magsasaka, Nasaan Ka, Buhok, at Bakit at Ang Ulila. Ngayon, dadako naman tayo kay Ildefonso Santos, sinangaan na karikta ng kanyang mga pananalitang ginagamit. Si Ildefonso Santos ay kabilang siya sa lalong mahusay at maingat magsulat ng sa larangan ng matandang panulaan. Siya rin ay nagkaroon ng higit na malawak na guni-guni o imahinasyon at dumami ang paggamit ng iba't ibang sukat ng taludtod at namayani siya bilang isang labis na pagka-sentimental at lagana pa rin ang lantarang pangangaral at talasak ng mga pangungusap. Si Ildefonso Santos ay siya ang maingat magsulat ng mga dula ng panahon ng ilaw at panitip. Next, Rox. Ngayon, dadako naman tayo sa nobela. Ang paglitaw ng Magasing Liwayway sa panahong ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga nobelista at makapaglathala ng payugto-yugto ng kanilang mga isinulat. Sa nobela, tunay na ang paglitaw ng Magasing Liwayway sa panahon ng ilaw at panitik ay ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga nobelista at makapaglathala ng payugto-yugto ng kanilang mga isinulat. Ngunit dahil sa mga pagpiling ginawa at pagbigay ng gantimpala sa mga maririkit na maikling katha ng taon, hindi gaano naging masigla ang pagtanggap sa mga nobela. So ang noon sa panahon ng ilaw at panitik, ang mga nobela ay hindi masyado tinatanggap ng mga manunulat dahil parang nagbuot-buot sila sa pagbuhat noon. Kumbaga, parang hindi pa nila alam kung kung paano gagawa ng isang maikling nobela noong panahon ng ilaw at panitik. Next ay ang dula. Ang dula ay tila tuluyan ng inilaan na lamang para sa tanghalan. Ang dula noong panahon ng ilaw at panitik ay kung ano ang sigla ng pagtanggap ng sambayanang Pilipino sa mga sarswela noong unang taon na Amerikano o sa panahon ng Aklatang Bayan ay siya namang panlalamig nila sa panahon ng ilaw at panitik. Dahil masigab ang pagtanggap ng sambayanang Pilipino sa mga dulang itinanghal ng nagdaang panahon at lubhang dumamin naman ang nagtangkang pumasok sa larangang ito kahit walang kahalagahan. So mas importante noon ang dula sa panahon ng ilaw at panitik kaysa sa nobela dahil ang sa dula kahit hindi pa nila alam kung paano itinanghal ay kahit hindi nila alam nagtangka pa rin silang pumasok sa larangan kahit wala silang kakayahan noong sa panahon ng ilaw at panitik. Next, Rox. Dito lamang ang nagtatapos ang aking pag-uulat. Inuulit ko magandang gabi at ako nga po pala si Binibining Mary Joy Racion Sailet. Salamat.
Muli, sampalang sa inyong lahat. Ako ba ay naririnig? Opo, Binibini. Maraming salamat. Ay tapos na sa pagtatalakay si Binibining Jana sa nobela Sa Panahon ng Kastila at Amerikano. Tapos na rin sa pagtatalakay si Bining Saigad sa Ilaw at Panitik. Ngayon ay dumako naman tayo sa panahon ng malasariling pamahalaan. Next na, Rocks na 3. Padungog ko. Buksan, pag-next po. Na next na si Asal. O, ano nga? Masaling pamahalaan. Boy. Nagtawag sa ila. Pakibalik ka, Rock. Dahil ang malasariling pamahalaan ng Pilipinas, umaski sa Ingles na tawag na Commonwealth of the Philippines. Ito ang tawag ng politika sa Pilipinas noong 1935 hanggang 46, kung kailan Commonwealth ng Estados Unidos ang bansa. Ibinatay sa batas ang Commonwealth of the Philippines at ibinatay ito sa batas Tidings McDuffie ang pagbuo sa Commonwealth. Paki-next, Rock. Paki-next, Rock. Na next na po, Binibini. Hindi lagi siya manek sa ako. Ayon sa batas, magiging panahong malasariling pamahalahan ay magiging panahong pan-transitional ang Commonwealth bilang paghahanap ng kalayaan at soberanya na ipinangako sa Philippine Autonomy Act o Batas Jones. Ang unang pangulo ng Commonwealth o malasariling pamahalaan ng Pilipinas ay si Manuel L. Quezon. Ngayon, dumako naman tayo sa panitikan sa panahon ng Commonwealth o malasariling pamahalaan ng Pilipinas. Nagsimula lamang usbong ang mga panitikan sa Ingles noong 1910 dahil sa manunulat. Ating manunulat sa panahon kay Rizal at si Lupin Santos mula sa maestrang naag at sika na tapos pandigang sosyesta. Sumunod naman ay si Jose Corazon de Jesus na tinaguri ang makata ng pag-ibig at may panulat sa gisag na Hoseng Patote. Sumunod naman ay si Jose de la Cruz na may panulat sa gisag na Hoseng Sisiw. Dahil Sisiw ang pinababayad kapag nagpapagawa sa kanya ng tulang pag-ibig, kaya ang kanyang panulat sa gisag ay Hoseng Sisiw. Sumunod na ay si Steven Reyes, namulat ng Italdang at ng Aman. Ang panghuman nito lang na tao ng Ingles at marami pang iba. Ang kanyang nobelang ay A Child of Sorrow. Nabilis ba ako? Ito. Ako ba rinig? Opo, Binibini.
ayos lasa ako parang mala sariling pamahalaan ay bumaba ang uri ng nobela dahil sa pagkakahilig ng mga tao sa mga tula at maikling kwento, gayon din dahil sa pagbabago ng panahon. Ngayon naman tayo sa mga nobela sa panahon ng malasariling pamahalaan. Itong mga nobelang ito ay patuloy na umusbong at patuloy na tinangkilik sa panahon ng malasariling pamahalaan. Una rito ay ang nobelang A Child of Sorrow noong 1921, isang nobela ni Zoilo Galang. Si Zoilo Galang ang manunulat, isa sa mga unang ang Child of Sorrow ay may tema ng pagkakaibigan, pagnanais at pagkawala ng kawalang kasalanan. Sumunod namang nobela ay Panahag at Sikat noong 1906. Isa sa mga sinaunang mahabang salaysaying pampanitikan ay sinulat ni Lopica Santos sa wikang Tagalog noong 1906. Santos ay ang at Balarila. Ang nobelang Panahag at Sikat ay may temang mga umiinog sa paniniwala ng dalawang pangunahing tauhan na sina Penelope at Delphine na hindi dapat magmalupit ang mga maya sa mga dukha. Naririnig ko ako ba ay naririnig? Opo, Ay Sal. po, binibini. Nasusubaybayan ba ang aking pag-uulat sa larawan PowerPoint? Opo, Sumunod naman na peras ng sariling panahon ay Hawakang Pag-ibig noong 1902. Lopica Santos, ito ay nang nailathala sa pahayagang Sampaguita noong 1919 hanggang 1920 at muling bilang 1922. Ang nobelang Salawahang Pag-ibig ay tumatalakay sa iba't ibang aspekto ng pag-ibig tulad ng matamis at masaklap, libangan at palaispan at tunay at salawahan. Sumunod namang nobela ay Pinamagatang Nena at 1905, isang nobela na isinulat ni Valeriano Hernandez Peña, ang ama ng nobelang Tagalog, inilathala at ang kapatid ng bayan. At ay ang istorya kina Nena at Neneng sa mga pagsubok ng kanilang kailangan tiisin ang kanilang pagkakaibigan at sa kaibang kapalaran nila ng magpakasal sa kani-kaniyang kasintahan. Sumunod naman ay ang nobelang Mag-inang Mahirap noong 1905. Ito ay sinulat rin ni Valeriano Hernandez Peña na inilathala sa muling silang. Ang nobelang Mahirap ay tumutukoy tungkol sa buhay ng mahirap at kung ano nga ba ang mga pangyayari at buong ng wala sarili ay noong 1918. Ito sinulat ni Inigo Galag, isang pangunahikat at hasataga. Ang pagitang itong belang ang handa ay tuwirang at dyan lamang nagtatapos ang aking at ngayon ay papatuloy ni Binibining Roxanne Tinampay. Muli, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ako si Binibining Roxanne Urguda Tinampay at ngayon ay tatalakayin ko ang kasaysayan at batayan ng nobela sa Pilipinas sa panahon ng kasalukuyan. Ay talakay na ng mga naunang tagapagsalita ang kasaysayan at batayan ng nobela sa Pilipinas sa panahon ng Kastila
Amerikano at ilaw at panitig at malasariling pamahalaan. Ayan ay tatalakayin natin ang kaligiran ng kasaysayan sa kasalukuyang panahon. Una, muling nabawi ng mga mamamayang Pilipino ang tunay na kalayaan na nawala ng maraming taon. Hindi ba kasi sa panahon ng Kastila nakamit na natin ang kalayaan sa pamamagitan ni Jose Rizal at naging sa panahon ng Amerikano. So dito sa kasalukuyang panahon, anong marahil ang tinutukoy dito na nabawi muli ang tunay na kalayaan na nawala ng maraming taon? Sino ang maaaring makapagsagot? Ginoong Padada, meron ka bang nahingo ang sagot? Muli na ba ang mga mamamayang Pilipino ang tunay na kalayaan? Para Nandiyan ka po, ba bang Ginoong Padada? narito po binibini. Muling nabawi ng mga Ulitin ko ang Padada. Ano marahil ang sinasabi dito na nakamit muli ang tunay na kalayaan na nawala ng maraming taon sa panahon na kasalukuyan o sa kaligiran na kasaysayan na panahon na kasalukuyan? Wala po akong masyadong hindi ko po Ito pa ba yun, no? ano yun binibini? Sino maaari makapagsagot? Binibining Eden, Magkidong, mayroon ka bang goodness. mayroon ka bang nahinguhang kasagutan? Ano po ulit yung katanungan, Binibini? Muli, muli kong ibabalik yung rin kung sasalaysagin niyo yung tanong. Hindi ba kasi nakamit na natin ang kalayaan sa panahon ng Kastila, sa panahon ng Amerikano, sa panahon ng Hapon. Dito sa kaligiran na kasaysayan sa kasalukuyang panahon, anong marahil ang sinasabi dito na muling nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan na nawala ng maraming taon? At tayo mapatuloy na. So, sa sinasabi dito na kalayaan na nakamit na wala ng maraming taon, ito yung sa panahon ng batas militar, kung saan ay nagkakaisa yung mga Pilipino para makamit yung kalayaan na nawala sapagkat nagkaroon ng batas militar na kung saan ay tila ba nakagapos ang mga Pilipino at walang kalayaan ang mga Pilipino. Sa pangalawa, sa loob ng 4 na araw mula noong ika-11 ng Pebrero hanggang ika-15, ito ay namayani ang tinatawag na People's Power o lakas ng bayan. So gaya nga ng sabi ko kanina na nagkaroon ng pagkakaisa, nagkaroon ng pagkamakabayan sapagkat nagkaisa ang mga Pilipino para hadlangan ang tangke de gera ng panahon ng batas militar kung saan nandoon yung kapit-bisig, yung paghiga sa kalye para lang maharangan yung tangke de gera ng mga militar. Muling na ipamalas ng mga mamamayang Pilipino ang samahang bayanihan. Muling napamalas sapagkat nagkaroon nga ng pagkakaisa, nagkaroon ng pagmamalasakit sa kapwa Pilipino sapagkat nung mga sumama sa pag-aalsa, nagkaroon kasi ng mga sugatan doon, mayroong gutom. Ang mga Pilipino doon ay nagkaisa, nagtulungan. Ang mga nagugutom ay pinapakain nila, ang mga nasugatan ay ginagamot. Dahil dito, ngayon ay pamalas ang samahang bayanihan sapagkat nagtutulong-tulong ang mga Pilipino para makamit yung kalayaan na hinahangad. So, bagong uring Pilipino sapagkat nandoon nga yung pagkabayanihan, yung pagkakaisa
ng mga Pilipino, yung pagmamalasakit ng mga Pilipino na tila ba nawala ng maraming taon at umusbong muli para makamit yung kalayaan na inaasam nila para sa ilang bayan. At ang tunay na bagong Republikang Pilipinas, hindi ba naitalakay na noon sa ating aralpan o sa ating hikasin noong elementary pa tayo na ang batas militar na tumakbo si dating Pangulong Corazon Aquino at upo nga ni Corazon Aquino ay nagkaroon tayo ng demokratikong bansa at ito nga musbong ang bagong Republikang Pilipinas kung saan mayroon ng kalayaan mga Pilipino na mga kalayaan na may pahayag ang kanilang sarili, ang kanilang kaisipan at ang kanilang damdamin na nawala ng panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay ang kalagayan ng panitikan sa panahong ito. Nag-iilang buwan pa lamang ang pagkakasilang ng tunay na Republikang Pilipinas ay may nababakas ng pagbabago sa ating panitikan. O sapagkat noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na nagkaroon ng batas militar ay nakagapos o hindi nila ipapahayag ng mga manunulat, ng mga mamamahayag ang kanilang sariling opinyon, ang kanilang idea, sapagkat kung meron mang nakakalusot na ipapahayag ang kanilang sariling idea, ay napapabalitan na lamang sa sunod na araw na namatay o kaya naman ay nawala. Kaya ang mga manunulat sa panahong iyon ay natakot para sa kanilang sarili at para na rin sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Ang pagbabagong ito nadarama sa ilang mga tula, awiting Pilipino, sa mga pahayagan, sa mga sanaysay, talumpati at maging sa mga programa sa telebisyon. Kung dati ko sa panahon ng Espanyol ay pumapaksa ito sa relihiyon, sa panahon naman ng Amerikano ay pumapaksa sa edukasyon, sa pag-aaral. Sa panahon ni dating Ferdinand Marcos at dahil nga kung mayroon mang nakakalusot ng mga manunulat na ipapahayag ng kansala, ito ay pumapatungkol sa politika, sa katiwalian ni Ferdinand Marcos. So dito sa pag-upo ni dating Pangulong Corazon Aquino ay nagbago na ang paksa, nagkaroon nga ng kalayaan na ipahayag ang pamamahala ng isang politika, ito man ay maganda o hindi maganda. Nandoon na rin yung pagmamahal sa paligiran o pagmamahal sa kapaligiran at pag-ibig. Panula ang Pilipino sa kasalukuyan. Naglalaman ng halos walang kakiniang pagpapahayag ng tunay ng damdamin ng Makata. So dito sa panahon ni Corazon at sa pamamumuno ni Corazon Aquino ay lumabas na yung mga manunulat at ipahayag na nga nila yung gusto nilang ipahayag. At ito ang mga halimbawa ng mga isinulat ni Francisco Rodrigo, ang Giting ng Bayan. So ang Giting ng Bayan, ito ay tungkol sa pamamahala ni dating Ferdinand Marcos na kung saan akala niya ay natutulog pa ang mga Pilipino. Ngunit na ito ay magising, ay nakaya nitong patalisikin siya sa kanyang pamumuno. At sumunod naman ay ang himala ni Bathala. Ito naman ay tungkol pa rin sa pamumuno ni dating Ferdinand Marcos na ang tila ba ang pagkakaisa ng mga Pilipino ay himala na galing sa itaas. Walang pakundangan nilang naipahayag ngayon, kanilang nais ipahayag. Sapagkat ang mga manunulat sa panahon ng kasalukuyan ay mayroong kalayaan or na maipahayag ang kanilang sarili. Ang sa English pa ay mayroon silang freedom of speech. Ay wala na silang takot na ipahayag yung katotohanan, ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga naiisip. So sa panahon ng panulaan Pilipino ay lumaya ang mga media na dati ay naging tikong sa takot na mapatay o sa takot para sa kanilang sarili o para sa kanilang pamilya. At nandito rin ay bawasan ang amortisasyon na lathala ng taliba. So ang ibig sabihin ng amortisasyon ay ito ay tungkol sa pagbababa ng presyo na pagbababa ng
halaga na binabayaran ng mga Pilipino. At sunod naman ang alambring may tinik, bobang tubig at rusak na malupit ni Reme Alvarez. Ito ay tungkol sa paring si Father Marcelito Paez na isang aktivista na pinagtanggol ang karapatang pantao. Ngunit ito siya ay napatay sapagkat ito ay aktivista nga at pinaglaban ng karapatang pantao. At gaya nga nasabi ko kanina na kung meron mang sa panahon ni Ferdinand Marcos na meron mang may pahayag ang kanilang sa loobin ay napapabalitan na lamang sa susunod na araw na napatay. At isa na nga dito si Father Marcelito Paez. Sa mga awiting Pilipino sa kasulukuyan, ang awiting ito ay kasamang inalbum sa pamagat na handog ng Pilipino sa mundo. Pagkaisa din natin Otto Homer Flores de la Peña, handog ng Pilipino sa mundo ni Jem Paredes. So sa mga awitin ay pumapaksa ito patungkol sa kabayanihan, tungkol sa kakaisa at tungkol sa pagmamahal sa bayan. At isa na nga rin dito ang Bayan Ko, na binunghay na awit ni Freddy Aguilar mula sa panulat ni Jose Corazon de Jesus at de Guzman. Diba? Hindi naman ito bago sa atin. Alam na natin itong kanta itong Bayan Ko sapagkat pinapatugtog ito sa mga radyo, maging sa TV. So itong Bayan Ko ay ayon sa Constitution Constitution Commission, ginawa itong ang Bayan Ko ay ginawang pangalawang pambansang awitin sa dito, di ba, ang lupang hilirang. At ikalawa nga rito ang Bayan Ko na ginawa siyang pangalawang awiting or pambansang awit ng ating bansa. Ang mga sanaysay sa panahong ito. So maging sa mga sanaysay, damang-dama ang labis na katuwaan ng mga Pilipino na kamit na bagong kalayaan. So nandito na nga, naipalabas na nga ang ilang mga sanaysay tulad ng pag-ibig laban sa tangke ni Teresita Sayo. So ito ay tungkol sa sanaysay ni Teresita Sayo tungkol sa kanyang karanasan sa panahon ng People's Power sa pamumuno ni dating Ferdinand Marcos na nagkaroon ng batas meta. So dito, nasabi ko nga kanina na meron yung pagkakapit-isig, yung paghiga sa kalye para harangan yung tangke de guerra. So dito ay tungkol doon itong sanaysay ni Teresita Sayo na may pamagat na pag-ibig laban sa tangke. At sumunod naman, ang bukas na liha ni Jocelyn M. David na lathala ni Juan de la Cruz Jr. at Juan de la Cruz Sr. Ito ay patungkol pa rin sa pagmamahal sa bayan na sa panahon ng batas militar at maging ang susi sa ganap na kalayaan ni Manuel de Salva Cruz. So, sinasabi ditong sanaysay o ang nais iparating ng sanaysay na ito na susi sa ganap ng kalayaan. Ito yung pagkakaisa ng Pilipino. Ang pagkakaisa ng Pilipino lang pala ang magiging susi para makamit yung patagal na inaasam na kalayaan. At sumunod ang dikta ng dayuhan ni Romualdo Alenio Carralipio. So, maging sa mga programa sa radyo at telebisyon, gaya nga ng sabi ko kanina na may pag-ini ang ilang mga mamahayag, may pahayag yung mga totoong nangyari ng mga anomalsyon sa panahon ni Ferdinand Marcos sapagkat sa takot. Ngunit sa pagpupo ni Corazon Aquino ay lumabas na sila sa kanilang hawla at mas nainganyo na ipalabas yung mga naging karanasan nila at yung mga bagong nanaing na gusto nilang iparating sa gobyerno. At isa na rito ay ang DZRH, isang istasyon ng radyo sa ating bansa. Kasalukuyang tumataguyod sa isang programang kabayan. So, ang DZRH ay pagkakalam ko meron pa rin ito na ang madalas na nagiging MC dito ay yung dating
mangyari sa Pilipinas, ito man ay maging mabuti o hindi mabuti, at maging ang yung mga pamamahala ng ilang politika. So walang takot dito na sinasalisay yung mga nagiging magandang dulot ng mga pamamahala ng isang politiko, at maging yung mga issue ng mga ilang politiko tungkol sa bayan. At sa nangyari rito ang people's power, isang pagsasadula sa nakaraang 4 na araw na tahimik na rebolusyong naganap sa ating bansa. Kung nakikinig kayo sa mga radyo, so merong mga dramang pang radyo, hindi ba, pagkatapos ng pagpapahayag ng mga balita. So isa na nga rito dati ang people's power, kung saan sinasadula nila gamit ang kanilang boses ang mga makasaysayang pangyayari noon yung pagkakabitnisig, yung pagmamalasakit ng mga Pilipino, at maging yung mga pagpatay o mga dahas na nangyari noong panahong iyon. May mga dulang katatawang ipinalabas sa telebisyon na nagsasadula ng mga nakaraan at kasalukuyang pangyayari sa ating bansa. So isa na nga rin dito ang Chicks to Chicks, kasi babae sa Barrio Balimbing. So itong Chicks to Chicks, ginawa nila kakatawanan yung mga pagkakapit-isik ng mga Pilipino, kung saan ay umabot daw hanggang Chicks to Chicks dahil sa lapit, dahil sa higit ng pagkakapit-isik. At sumunod naman itong kasi babae, kasi nga, hindi ba, gumalat ng 1 milyong, kung hindi ko nagkakamali, ito ay 1 milyong lagda. Kung umabot ito na 1 milyon, ay tatakbo si Corazon Aquino bilang Pangulo laban kay Ferdinand Marcos. So dahil nga umabot ito at lumampas pa ng 1 milyon, pero may mga tao na parang mayroong pag-kimi na iboto si Corazon Aquino kasi nga babae. Siya, di ba? Si Corazon Aquino ang siyang unang babaeng pangulo ng ating bansa. Sumunod naman sa Barrio Balimbing. So dito, pagtakbo ni Corazon Aquino at parang na-sense na nila na parang mananalo si Corazon Aquino ay yung ibang mga humani dati kay dating Ferdinand Marcos Sr. na mga ilang politiko ay umanib na kay Corazon Aquino at ipinahayag yung mga maling ginawa ni Ferdinand Marcos. So, yung Barrio Balimbing, sapagkat mas gumaling sila sa ibang partido kasi alam na nila nalo sila sa kabila. So ngayon ang pamamahayag sa iba pang bababasahin. So dahil nga nagkaroon na ng freedom of speech, mga kalayaan na ipahayag ang kanilang idea, kanilang damdamin, ang kanilang naiisip, ay mas dumami pa yung mga pahayagan. At isa na nga dito ang Mayday Malaya, Daily Inquirer, Masa, Daily Mirror, Veritas, Pilipino Ngayon. So ito, ang mga pinapaksa dito ay mga issue o nangyayari sa kasalukuyan. Ito man ay mga mapabuti man o hindi mapabuti. So dahil nga lumaya na yung kaisipan ng mga manunulat, dating manunulat ay lumabas na. So mas nainganyo pa yung mga ibang Pilipino na magsulat ng mga panitikang akda. So isa na nga rito si Ponciano Pineda, na kasalukuyang direktor ng Soriano Likang Pabansa, si Insagani Cruz na nalathala ng tulang placard na kung saan pinapaksa dito yung pag-aalsa ng mga Pilipino laban kay Ferdinand Marcos, at maging si Edgardo Reyes, si Domingo Landicho, si Rod Mabanglo, si Lydia Gonzalez. Dito rin si Narciso del Rosario or Casiso, dakilang manunulat na dating poetry columnist sa balita na namatay noong ika-31 ng Marso taong 1986 sa sakit sa puso sa gulang na 61. So ang kanyang maikling kwento ay pinamagatang Maikling Talambuhay. Ito ay kanyang sariling karanasan patungkol sa pamumuno ni dating Ferdinand Marcos. Ito ay kanyang karanasan bilang isang manunulat na kung paano paano nawalan ng boses ang ilang manunulat dahil sa takot
na para sa kanilang sarili. At dahil nga sa pag-usbong ng demokratikong bansa na bagong Republikang Pilipinas, ay nagkaroon sila muli ng tinig o muling nabuhay ang kanilang pusong bilang manunulat. Pasensya na. So, dito ay lumaganap din ang patimpalak sa panulaan sa kasalukuyang panahon. So, dito, maging ang ating Pangulo na si dating Corazon Aquino ay mas pinag-ibayo pa o sinuportahan ang patimpalak-palpas sa kasulukuyan dahil sabi niya ang pagsuporta dito ay bilang pagpapakilala rin sa panitikan ng ating bansa upang rin makilala ang kultura nating mga Pilipino. So, narito ang iba't ibang mga akda na nanagwagi sa larangan o sa Palakpa Awards. So, isa na nga dito sa dula, ang bayan mo, unang gantimpala ni Benvenido Noriega Jr., ang mga tatuo, pangalawang gantimpala ni Emmanuel Resurrection Akda Reynaldo Duque. Okay? Naging sa tula sa panahon ng pagpuksa at iba pa. So, ito ang unang gantimpala o nakamit ng unang gantimpala at sumunod ang pagkikibigba ni Teodoro E. Antonio. So, ang lahat ng mga ito ay pumapaksa pareho sa pagmamahal sa bayan at ang mga naging maling pamumuno ni Ferdinand Marcos. At maging ang maikling kwento na may pamanggat na ang damo sa Fort Bonifacio, ito ay nagwagi ng unang gantimpala na lathala ni Cyrus Borja at naging ang sanaysay ni Edgardo Reyes na nagamit ng unang gantimpala na iakda ni Rogelio Pangahas. So ngayon, noong panahon ng batas militar hanggang sa kasalukuyan, tumalakay ang mga nobela ng mga paksain tungkol sa reforma, pag-ibig, ugaling Pilipino, pamilya, pang-araw-araw na pamumuhay. At sa kalaunan, habang tumatagal, habang pumapunta tayo sa kasalukuyang panahon, hanggang kung naging panahon ni Corazon Aquino, sa pamumuhay ni Corazon Aquino hanggang sa mga ilang mga pangulo ay mas nagbalik ang nobela sa romanticismo na nailathala si Liwayway at nasa pamantayan ng pagkalakalan. So narito ang ilang halimbawa ng mga nobela. Isa na nga rito ang Gintong Kayumanging Lupa ni Domenador Merasol. So ito ay tungkol sa buhay ni Moises na para rin sa isang banal na aklat, para rin sa isang Moises sa Israelita, diba? Ito Moises na Israelita na kung saan si Moises doon ay nakipaglaban-laban sa Paraon. At dito naman sa Moises sa nobela na Ginto ang Kayumanging Lupa ay nakipaglaban sa pamumuno ni Ferdinand Marcos para sa kalayaan at sa mga maling pamumuno nito na hindi makatao. At sumunod naman kung paano ko inayos ang buhok matapos sa mahaba-haba ring paglalakbay ni Norman Vilay Chincho. Ni Will Wyckoff. So ito naman ay tungkol sa buhay ni Tony, sa kanyang buhay sa kanyang buhay niya sa Maynila na kung saan ay pinapakita dito ang baho ng Maynila. Hindi yung literal na baho, kundi yung baho, yung mga dahas, yung pagpatay sa mga kasuluk-sulukan ng Maynila. So dito si Tony ay nakatira doon sa Maynila na kung saan ay nakikita niya yung mga dahas na nangyari. At hanggang siya ay lumaki, nag-aral at nakapagtapos, ay binabalik-balikan niya yung lugar na iyon na Maynila na naging parte ng kanyang buhay. So ito ay tungkol sa pamumuhay ni Tony sa kung paano na nakita ang Maynila na unting-unting lumago, na unting-unting nagbago. At sumunod naman ang unang ulan ng Mayo na Ellen Seca.
Ito naman ay tungkol sa buhay ni Gloria na may 2 anak at isa siyang byuda. Namatay ang kanyang asawang si Carlo sapagkat ang kanyang asawang si Carlo ay isang manunulat at namatay ito dahil gamit ang mga sulat ng kanyang asawa ay ito yung paraan niya para maisulong yung karapatang pantao. At dahil nga namatay ang kanyang asawa, binasa ito ni Gloria at meron na siyang meron na siyang damdamin na muli ipagpatuloy ang mga nasimulan ng kanyang asawa. At hanggang sa lumaon ay napamahal na siya sa pagsulat at mas nabigyan niya ng importansya yung pagsulat para isulong yung karapatang pantao at maling pamamalakad ng isang namumuno. At ang sumunod, ang banal na mga aklat ng mga kumag ni Alan Alberto Terenzo. Banal, diba? Ito yung Biblia. Katulad din ito ng Biblia ng mga Kristiyano, kung saan, hindi ba sa Biblia sa mga Kristiyano ay naglalaman ito ng paano ginawa ang mundo, paano ginawa ang mga tao. So dito naman sa nobelang ito na ang banal na mga aklat ng mga kumag ay ito ay tungkol sa pagsulat ng mga tao, ng mga patapong buhay ng mga tao katulad ng mga tambay, ng mga adik or mga ilang mga taong tila ba patapon, sinukonsidera ang kanilang sarili na patapon na at mangalan ng isang aklat na kung saan paano ba sila makakagawa ng isang mundong iba sa panahon ngayon. So ngayon, alam naman natin di ba kung ano ang Wattpad. Kapagkat alam ko na ilan sa mga inyo ay bumabasa nito. So sino nga ba ang bumabasa ng Wattpad dito? Si Diana Lad, alam ko bumabasa rin yan. At naging ako, inaamin ko na ako ay bumabasa ng Wattpad. So sa panahon ngayon, ito na ang nagiging medium para ipalabas yung mga nobela. At kadalasan nga pumapaksa sa Wattpad ay patungkol sa pag-ibig. Pag-ibig sa pamilya, sa kapwa-tao. Ito ay patungkol sa mga romansa. So ano nga ba itong Wattpad? So ang Wattpad ay naimbento ni Allen Lau at Ivan Nguyen. Sila pareho ay empleyado ng opisinang Terra Wireless. So mayroong mga iba't ibang mga nobela na mga inilathala doon sa Wattpad. At isa na nga sa mga sikat na mga nobela dito na ginawang pelikula ay ang Diary ng Pangit at ang She's Dating the Gangster at ang Talk Back and You're Dead. So ito ang iilang mga nobela na inilathala sa Wattpad na ginawang pelikula na maging sa pelikula ay tinangkilik ng ilang mga manonood na dating pambabasa. At dyan naman po nagtatapos ang pag-uulat ng pangkat Siyam. Sana ay may natutunan kayo. So muli ako si Roxanne Crea or Buda Tinampay galing sa pangkat Siyam na nag-uulat sa kasaysayan at patayan ng nobela sa panahong kasalukuyan. Yan lamang po at maraming salamat.